Isang makasaysayang gabi, Pilipinas. Bayan nagtapos na ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging malaman at makabuluhan ang mga binitawang pahayag ng Pangulo na inabangan naman ng marami nating kababayan. Kabilang sa mga tinutukan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga hamon at hakbang ng pamahalaan pagdating sa edukasyon, kalusugan, enerhiya, pagkain at infrastruktura. Makakasama natin si Diane Guerrer para ipasilip at ilarawan ang ilan sa mga naging kaganapan sa SONA ng Pangulo. Diane? Bernard, naroon tayo kanina sa loob ng plenaryo kung saan ay nasaksihan natin ang kalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa taong ito, tumagal ang SONA ng Pangulo ng 1 hour 26 minutes, bagyang mas matagal ng 15 minutes kung ikukumpara sa nakaraang taon na 1 hour and 11 minutes. Binilang rin namin yung bilang ng palakpakan kung saan ay umabot sa 98 o 78 ang kabang bilang ng mga palakpak na natanggap ng Pangulo sa kanya naging talumpati ngayong taon. Now, ang bungad ng talumpati ng Pangulo, issue agad sa flood control projects. Nagsagawaan niya ng malalimang investigasyon na walang pangkiling kanino man. Ebidensya niya ang nagturo sa punot dulo ng anomalya. May mga una nang nakasuhan na nakulong na mga kontratista, matataas na opisyal at mambabatas. Inuulat ng Pangulo ng Ombudsman malapit ng paghain ng kaso sa dating speaker at masakit man niya sa kanya dapat niya itong gawin. Dapat gawin ng tama, di siya Pangulo ng pamilya o kaibigan, siya ay Pangulo ng Pilipinas. Tungkulin niya ito sa kapwa Pilipino. Naging highlight rin ng talumpati ng Pangulo ang mga hakbang na ginawa ng administrasyon para maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Some of which are declaration of the National State of Energy Emergency, implementation of uplift, pagtitipid ng mga ahensya ng gobyerno sa pagkonsumo ng enerhiya, at yung patuloy na pagtulong sa mga OFWs na naipit sa digmaan. Nagsagawa rin ng mga job fairs, food security programs, tulong sa transport sector through cash relief, AIX, libreng sakay, service contracting program at marami pang iba. Now, other topics covered by the President sa kanyang ikalimang SONA ay may patungkol sa disaster response, sa public transport, mga green policies, infrastructure, agriculture, maging sa energy security, job security, sektor ng edukasyon, kalusugan at sa international engagements ng bansa. Sa pagtatapos, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa 12 taon ng kanyang administrasyon, tatapusin ang mga nasimulan. This is to make the Philippines a country that the Filipinos deserve. At yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Ako sa Diane Guerrer para sa Bayan. Balik muna sa inyo, Ice and Bernard. Maraming salamat, Diane Guerrer.